Isang barangay sa Cordillera ang tila nakahiwalay na nayon, na paliligiran ng mga nagtataasang bundok at mga kamanghamanghang talon. Ito ang Barangay Poblasyon sa bayan ng Bacod at probinsya ng Benguet. Ito ay tinatawag din na The Land of Eternal Springs. At ito ang ating tutuklasin kung bakit ito ang naging bansag sa lugar na ito. Yon, welcome sa panibago nating adventures. Nandito tayo ngayon sa Palayan, sa may Abra. So sa gawing kanan natin dito ay makikita natin ang Ilocos Sur sa Candon. Dito sa kabila natin yung Abra. Kabubukas lang nitong bagong tourist spot na to dito sa may Abra. Itong Palayan kasi meron na mga sign at saka kubo na pwede natin makita. So meron tayong kasama dito na sumama sa atin para samahan tayo dito sa lugar na ito. Kausapin din natin siya. Ano pa kayo, sir? Junel. Sir Junel. Taga saan kayo, sir? Luluno din, sir. Luluno. Oo. So dito, sir, kailan pa nagbukas tong ano nyo? Nung Tourist last pa? month lang. Last month lang. So, tapos sir, gaano karami yung turista na dumadating dito? Pag weekends, yun, mga 3,000. Pero kapag Weekdays. mga 500 pa. So madami pa rin talaga. Oh. Simula nung nagbukas to, no? Oo. So anong pangunahing kabuhayan nyo dito sa Palay. Luluno, Palay? Oo. Bukod sa Palay, sir, ano pa yung pangkabuhayan nyo? Palaya. Ampalaya. Opo. Na in-export nyo dito sa... Ilocos. Tapos ito, yung sign na to, kailan na gawa tong sign ng Nung Palayan? last month din, sir. Yung Last nagawa month niya. din, kasabay nung ano. Opo. Yung mga kubo, sir, kailan nabuo? Yun din yung last month din, sir. Nabuo din yung mga kubo. Anong tawag nyo dito, sir? Anong pangalawang tawag nyo dito sa Palayan na to? Yung dati kasi, sir, yan yung kalsada lang. Oo. Kalsada. Tapos nung na-develop na to, Oo. Palayan na lang. Palayan, no? Di ba, tinatawag din tong Little Baguio? Oh, yun yung Oh. dyan sa barangay dyan sa Dito. Botot. Mm. Little Baguio kasi maraming pine tree. So yun, thank you kay Sir Junel na sumama pa sa atin dito sa Palayan. So dito nga pala sa lugar na ito ay walang entrance fee. Pero yung LGU dito, minomonitor na yung mga tao kung ilan yung dumadayo at lumalabas dito sa lugar na ito. Sir, yung mga cottages dyan, may bayad ba yan o... Wala, sir. Bakit, sir? Parang ano yan, per barangay ng Villavicencio yan. Oo. Ang barangay ng Villavicencio siya ang gumawa niyan. Opo. So yung mga madalas pumunta dyan sa mga cottages na yan, sino-sino kaya yung madalas na pupunta? Taga dito rin sa Abra, Ilocos, yung mga dayo din. Para may silungan sila, no? Opo. Dito, sir, sa Palayan, view deck, no? Opo. Meron ba ditong mga CR na available? Wala pa, sir. Ginagawa pa. Kaya hindi pa sila nagpapa-entrance Entrance fee fee. kasi wala pang mga CR. Pagkatapos mabisita ang bagong atraksyon dito sa Abra, ay sinamahan kami nila Junel, Wilson at Ann para hindi kami maligaw sa susunod naming destinasyon. Madalas ay wala pa sa Google Maps sa mga ruta dito sa Abra, kaya mas mainam na magtanong dito sa mga lokal. 4x4, SUV. Yung matataas talaga yung ground clearance. Oo. Kasi kung Kakayanin ng mga mababang ground clearance. totoo, kung maligaw yung mga sedan dito, maiipit. Oo. Sir, thank you. Grabe, ang kalsada dito Talagang puro one way, no? Tindi. So, mas maganda talaga na ang sasakyan mo ay mataas ang ground clearance. Ano? Ito. So yun yung roro nila dito na pwedeng itawid yung mga sasakyan papunta doon sa kabilang ilog. Kasi ay walang sasakyan, walang daanan ng sasakyan dito sa parting ito.
Matapos lamang ilang minutong biyahe ay narating namin ang isa sa pinakamahabang suspension bridge sa bayan ng Luba-Abra, at hindi lamang ito pinakamahaba sa buong Pilipinas, kundi sa buong Southeast Asia. Ito ang Sabnangan Footbridge na may haba na 560 meters at taas na 200 meters. Pinagdurugtong ito ang Barangay Poblasyon at Barangay Sabnangan at naitayo sa bayan ng Luba-Abra noong 2002. Ang Sabnangan Suspension Footbridge ay isang mahalagang infrastruktura na nag-uugnay sa dalawang pangpang ng isang ilog sa isang liblib na lugar. Ang tulad nito ay may mahalagang papel sa pagpapadali ng paglalakbay ng mga residente, partikular na ang mga estudyante, manggagawa at magsasaka na dati ay kailangan tumawid sa ilog na may panganib sa kanilang kaligtasan. Sa pamamagitan ng tulay, mas napapabilis at napapadali ang pagpunta nila sa mga paaralan, pamilihan at trabaho. Ang pagkakaroon ng ganitong uri ng tulay ay nagdudulot ng malaking ginhawa at pag-unlad sa komunidad na nagiging daan para sa mas mabilis na pag-unlad at mas magandang kalidad ng buhay para sa mga naninirahan dito. Wrap up ka, lakas na ng hangin, tapos lakas ng ulan. Yan na. So ito na yata ang pinakamahabang bridge sa buong Pilipinas na may haba ng 500 meters. Dito sa Sabnangan, Poblasyon at Lubang. Grabe, ganda pala ng besang pa sa hapon. Pulang-pula. So yan, magandang umaga. Dito tayo ngayon sa Abatan, Bugyas, Benguet. Dito sa Alpine G's Lodge. Sa bahaging ito ay makikita mo na yung highest point tsaka yung Bugyas. Dahil natatanaw lang dito yung mga vegetable terraces. Then dito sa kabila natin yung barangay ng Mangkayan. Tapos dito sa papunta na to, ito rin yung gateway papunta sa Tinok, Sagada, Mangkayan, Bauco, Atok, Baguio. Yan. So madalas talagang ginagawang accommodation to at saka sentro ng stopover ng mga tao dahil marami kang resources na makukuha dito sa lugar na ito. Mag-start ulit tayo ng panibagong adventure ngayon. So kung na-enjoy nyo yung video kahapon, tuloy natin yung mga magandang lugar dito na madadaanan natin sa Cordillera. After ng isang oras nating biyahe, simula Bugyas, Benguet, ay nandito na tayo ngayon sa Bakun. So ito yung entrance papunta dun sa bayan ng Bakun. So first time kong magagawi dito. Akala ko kasi naikot ko na lahat ng sa Cordillera pero hindi pa pala. Marami pang sikretong bayan na dapat puntahan dito sa lugar na ito. Pag nandito ka sa lugar na ito, ay kala mo nasa ibang bansa ka. Dahil iba't ibang tanawin talaga ang iyong makikita. Ito yung symbolic statue nila na makikita. Itong repolyo na merong basket. So dito, makikita mo yung welcome sign papunta dito sa bayan ng Bakun. So dito sa bayan ng Bakun ay merong 7 barangay. Ito yung Ampasungan na merong Kakaiu Festival, Dalipay na merong Masaplora Festival, Kayapa merong Tapay Festival, Sinakbat, Ayosip Festival, Poblasyon, Talak Festival, Gambang, Dolci Festival at yung Bago, Barangay Bago. Ang ibang tawag din dito sa bayan ng Bakun ay Home of God of Kabunyan o Land of Eternal Springs. So makikita natin dito sa area na to na marami talagang vegetable terraces na ang una nilang inaangkat dito ay repolyo. Akit na tayo papuntang Bakun. Tingnan natin kung gaano kaganda yung Bakun. Grabe, sobrang bangin. Tapos one way lang yung kalsada. So yun na, nandito na tayo sa taas ng Bakun.
So makapansin nyo, marami talagang repolyo dito, pero nasa gilid lang siya ng bangin. So itong kalsada dito ay one way lang. Then may mga rough road na paahon. So mahirap din talaga na meron kang makakasalubong kasi hindi mo alam kung paano kayo magbibigayan dahil sa kipot ng kalsada. Kanina, kala ko pababa na tayo. Ngayon, paakit na naman tayo. Tumatawid tayo sa isang tulay na bakal. Ang ganda nitong mga violet na halaman na to. Para siyang lavender. Dito lang tumutubo sa may bakun. Anong barangay ito tayo? Poblasyon na ito. Poblasyon po. Oo. Oo. Poblasyon. Bayan ng Ayan ng bakon. bakun. Anong pangunahing produkto niyo dito? Pero yung karamihan dito na tinatanim nila, yung mga repolyo at patatas. Opo. Marami ba tayo dito, rough road? Walang repolyo dito. Opo. Oo. Samentado lahat yun hanggang sa poblasyon, pinaka-poblasyon. Mag-ingat lang sa kasi medyo mabasa at matarik yan. Yung kalsada kaya kung baguhan kayo dito na papunta basta hinay-hinay lang sa pababa kasi medyo matarik talaga yung daanan doon at saka kung nabasa yan talagang medyo madulas. Kasi ko tayo yung mga bahay dito parang halos yung iba halos gawa sa yero. Karamihan yero talaga ang dito. Kahit yung pader puro yelo. Yero. Oh. Bakit tayo? Kasi medyo sinuunang bahay ko eh. Yung kasi dito hindi masyado yung dito yung kalsada niya. Kasi kagagawa lang ito yung daanan. So mahirap iakyat yung mga semento, ganun. Oo, kaya yero yung madalas na bahay. Oo. Itong bundok na to, tay, anong pangalan niyan? Napakaganda yun. Dito? Oo. Ito sinasabi ng kabututan ito. Kapututan. Opo. Oo. Kabututan ito. Hanggang doon. Dito, Takaw. Pakaw. Takaw yung dito yung sinasabi ng may tukar na may mga kambing. Lalo kung punta kayo sa poblasyon, Poblasyon. Sa bayan ng poblasyon po. Mas maganda yung bundok doon. Okay. Yung Mount Kabon yan, kung gusto nyo puntaan doon. Ano pong mount yan? Mount Kabon yan. Kabong yan. Oo. Oo. Kung punta kayo sa pinaka-proper, may dyan, may tourist guide doon Oo. sa pinaka-proper. Proper na naman. Ano po yung pinaka main lengguwahe niyo dito, tay? Kankanai. Kankanai. Opo. Source ng tubig niyo, tay, saan ang gagaling yan? Sa bundok galing ito. Galing. hindi katulad sa city na pinagagana ng mga Mga pump. Oo. Ito kung may tubig na umaagos yan ang pinagkukunan namin. Yung iniinom nyo, tay, saan nyo binibili? Ganun Oh, din. doon na rin. Oo. Malinis man yung mga bundok Malinis. dito eh. Oo. Hindi katulad sa syudad, no? Malinis yan, malinis at ibang lasa yung talagang Manamis-namis. manamis-namis kumpara sa mga nire-refilan natin sa Pangalan nyo pala, tay? si Clint po. Clint. Yan, thank you kay Tatay Clint. Dito tayo pinunlakan tayong mag-interview. At may nalaman tayo dito kahit paano sa barangay Poblasyon na tayo lang. Poblasyon, Oh, si yan. Chomoling. Sitio Muling, dito sa barangay Poblasyon. Habang pababa kami sa mismong barangay ng Poblasyon sa Bakon, Benguet ay sinalubong kami ng maraming talon na makikita lamang sa gilid ng mga bundok. Wow! Daming waterfalls! Lodi dito naman tayo waterfalls!
Napakaganda dito sa Bakun. Grabe, parang nasa gitna siya ng mga bundok. At tanti pagugkutan nyo, kastalahan kalaka kailian, itimang After lang ng ilang minuto ay nakarating na tayo dito sa Barangay Poblacion. Dito sa Barangay Poblacion ay matatanaw yung maraming falls, katulad itong Picaw Falls, tsaka yung Saco Falls. Then dito sa galiwang kaliwa natin ay meron ditong Tres Marias Falls. Kaya naman siya tinawag sigurong Tres Marias dahil 3 layer yung falls niya. So kadalasan ng mga bahay dito ay nakikita ko ay puro yero na gawa sa materyales ng yero. Dahil siguro nung araw ay mahirap pang dumaan yung mga sasakyan na magkakarga ng mga semento, hollow blocks papunta rito dahil sa tarik ng kalsada. So dito, sentro na rin siya ng komersyo dito sa Barangay Poblacion dahil marami na siyang tindahan, gasoline station at siya mga ihawan. Tsaka kung wala ka namang wifi, eh meron dito silang piso wifi. Ang Bakun Benguet ay isang lugar na kilala bilang Land of Eternal Springs. Matatagpuan ang isang kahangahangang kapaligiran na puno ng buhay at kulay. Ang Bakun ay pinalilibutan ng mga bundok, talon at luntiang kagubatan na tila walang katapusan ng tagsibol. Ang Barangay Poblacion sa bayan ng Bakun ay napaliligiran din ng mga nagtataasang bundok katulad ng Mount Tenglawan na kilala bilang sa Rock Formations, Mount Lubo, Mount Oten at ang pinakasikat na Mount Kabunyan. Dahil isa ito sa pinakasagradong bundok at ito din ang tahanan ng kanilang Diyos na si Kabunyan. Si Kabunyan, ayon sa kanilang alamat, ay ang Diyos ng kalangitan at tagapagbantay ng kanilang mga lupain. Ang kanyang presensya ay palagi naramdaman sa bawat hangin, bawat hamog, at sa bawat hampas ng ulan. Maswerte kami dahil naramdaman namin ang presensya ni Kabunyan dahil pinalibutan niya ng ulap ang buong Barangay Poblacion sa bayan ng Bakun.